Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang party list representative na si Franz Castro tila nilaglag ang liderato at speaker na walang iba kundi si Congressman Martin Romualdez na Sila dapat yung mga naglalaglagan mga kaibigan. Di ba? di umano'y isa sa Malamang nag-iiyakan ng mga dilawan ngayon mga kaibigan dito. pagpulong para ipatanggal di umano sa kanyang pwesto ang Vice President na si Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila tunay nga ang kasabihan, walang usok na makikimkim, lalabas at lalabas ang totoo. Hindi man daw diretsahan, ngunit tila pinangalanan. Ito'y ayon sa marami sa ating mga kababayan dahil makikita di umano kung paano nilaglag ng House of Representative member na si Franz Castro ang liderato at speaker na walang iba kundi si Congressman Martin Romualdez na di umano'y isa sa nakikipagpulong para ipatanggal di umano sa kanyang pwesto si Vice President Sara Duterte. Nahuli nga di umano sa kanyang sariling bibig si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro matapos ang national interview nito kung saan ay diretsahan di umano nitong sinabi na isang political leader at political party leader ang di umano'y nasa likod ng impeachment talk laban kay VP Sara. At tila napagtanto ng marami sa ating mga kababayan na ang dominante ngayon sa Kongreso ay ang political party kung saan pinamumunuan ni Congressman Martin Romualdez at mismo ang News 5 ang naglabas ng pruweba sa pamamagitan ng kanilang Facebook page. Media outlet na One News ang naging pahayag ni Castro patungkol sa mga kongresista at political leader ang nasa likod ng planong impeachment complaint laban di umano kay Vice President Sara Duterte. At bilang isang pruweba, inilabas mismo ng mga source ang kasalukuyan pa ring presidente or political party leader ng Lakas Christian Muslim Democrats or Lakas CMD, ang speaker na si Martin Romualdez. Sino pa nga daw ang nasa likod ng impeachment complaint ni VP Sara? Wala na daw ang iba, kundi ang mga nag-aambisyong pumalit sa pinakamataas na pwesto na pinag-aagawan ng mga politiko. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, masyadong nagmamadali si Martin sa ambisyon niyang maging presidente. Wala pa naman siyang nagagawa sa bayan, naging speaker lang. Kala na Grabe ano, kung ano yung mga sinasabi ni speaker ngayon mga kaibigan. niya magiging Kasalanan niya rin naman eh. presidente na siya agad. Alam naming taong bayan ang galawan ng mga politikong di mapagkakatiwalaan. Dapat lang suspindi na yan si Franz Castro dahil sa pagsabi niyang patalsikin si VP Sara sa kanyang pwesto. Nag-isa sila sa sarili nilang mantika. Nagbumerang sa kanila ang paninira nila kay VP Inday. Kung gusto nyo kasi, post na si Sara. Kaya kayo, panik na kayo ng panik pag meron kayo nakikitang masipag magtrabaho. Castro, nabuking tuloy si Martin. Puro politika lang naman ang iniisip. Hindi naman nila iniisip ang totoong kailangan ng taong bayan. Kapangyarihan at impluwensya lang naman ang hinahangad ng mga taong ayaw sa kapayapaan.
Ayan na buking tuloy si Castro. Nilaglag niya ang kanyang amo. Basta't mga pansariling interes ang hinahangad, walang mabuting nangyayari dahil lalabas at lalabas ang katotohanan, kabutihan ng mananaig. End quote. In fairness kay speaker, hindi pa siya speaker, majority leader pa lang siya, ay very approachable. Hindi ka matatakot na lapitan siya for help. Hindi ka matatakot na dalhin ang mga magsasaka sa kanya, dalhin ang mga mangingisda sa kanya, ang mga teachers, hindi ka matatakot na ipakausap sa kanya. So, ganun yung ugali ni speaker. And in fairness kahit kayong mga makakaliwang grupo ay hindi natatakot lumapit sa kanya. Di ba? Napaka-lovable naman ni speaker, di ba? Napaka-hospitable naman ni Speaker Romualdez. Ituloy natin. Imagine mo lahat daw, hindi ka mahihiyang ilapit sa kanya lahat. Ayun, pati mga makakaliwang grupo lumapit. Kami kasi hindi siya snabero, hindi siya snap. Yun ang ko. Kaya makakausap mo siya on the level. At naiintindihan niya yung sitwasyon ng mga marginalized. At may mga time nga na nakasama namin siya sa pagbibigay ng ayuda. Totoo yun. Sinama namin siya, ang makabayan lang. Sinama namin si speaker at iba pang leadership ng Kamara para magbigay ng ayuda doon sa... Kaya pala, wala na. Game over na. Di ba? Mag-best friend talaga sila. Ay, nako. Imagine ninyo, no? Kaya pala, kino-consider ni speaker ang mga sinasabi ng mga makakaliwang grupo. Di ba? Kaya pala, even si Speaker Romualdez ay medyo nahihirapan siyang pumili between VP Inday Sara at saka makakaliwang grupo kasi mas matimbang ang mga makakaliwang grupo. Grabe, How sweat, How sweat. Imagine mo, tumasama daw, nagsasama pa daw sila, sa mga paayuda. Wala ito, 'di ba? Mas matimbang sa kanya ang mga makakaliwang grupo, mas matimbang sa kanya sila Franz Castro. Kaya pala magigets mo yung pattern ngayon bakit disagree sila sa confidential funds, Bakit ini-issue talaga nila si VP Inday Sara. Kahit na winidraw na ni VP Inday Sara yung confidential funds na next year, talagang hindi nila tinatantanan and binibida nila ngayon si Romualdez. Pansin yung mga lords, yung mga bumibida sa kanya. Di ba yan? Sila Franz Castro, Sinasabihan, mabait naman yan, di ba? Sino pa? Pati si Zubiri. Talagang kitang-kita mo talaga. Kasi since nasa kapangyarihan ngayon si, di ba, Martin Romualdez, kitang-kita mo na ang mga tao, ay pasipsipan sa kanya. Di ba? Kunwari, siya ang magaling, siya ang mabait, Kunwari, di ba? Talagang siya ang naglilingkod sa bayan. Kasi nga, si Romualdez ang taga-approve ng budget nyo. Di ba? Ganun yun, Franz Castro. Di ba? Huwag na tayong magtatanga-tangahan dito. Ganyan yan. Bakit kayo parang linta na dikit ng dikit, Na palagi nyo binibida yung si Romualdez. Kasi nga, di ba, nakasalalay sa kanya ang budget, ang pera, ang pondo. Kaya kayo ngayon, di ba, parang linta, parang uod, papunta kay Romualdez. Tapos ito naman si Romualdez, feeling talaga niya, na talagang siyang makapangyarihan. That's why pati mga makakaliwang grupo, wini-welcome na niya. Good luck, imagine niyo na lang pag yan siya naging presidente. Imagine that. At tandaan niyo mga lords, yung mga makakaliwang grupo, traidor yan. Diba? Sa harap, magbabait-baitan. Pero hindi mo alam, may mga ginagawa na palang kasuklam-suklam. Mga lords, ano ori natin to? Sinasabi nila na medyo okay naman yung presyong bili ng mga gulay at karne. Nakita lang natin yung presyo ng bigas medyo tumataas na naman. At siguro kailangan balikan din natin yung Bulacan, yung Intercity, kung yun ang talagang source. Yun ang mga trader, yun ang mga importer. Susubukan natin kung malaman natin ano ba talagang dahilan kung paano tumataas ng pagkulang ng bigas. Although meron dito yung pinagmamapalakita natin 45 kada kilo, meron dito 50. Inisip nila baka baka kulang yung imports at
kasi yan hinahalo, di ba, local production at quotation o baka kulang yung anhi, di ba? Pero check natin. I-check natin. So yun lang mga lods. Chinek lang nila yung presyo na mabilihin sa palengke. Yun lang. Ay, naku, nakakatawa. Di ba, parang, tapos i-check pa daw niya yung iba, parang, ha? Gawain mo ba yan? Di ba, gawain mo ba yung mag-inspeksyon? Gawain mo ba yung mag-check-check ng kung ano-ano Tama. Gawain mo ba talaga yan? pagdating sa mga bilihin? Di ba, hindi ko talaga magets. Para saan yung pagpunta niya sa palengke? Pag-check niya ng mga, di ba? Sa totoo lang, may ibang tagagawa niyan. Di ba? Sino ba ang mga nag-check ng mga prices? Di ba? Ng mga bilihin. Di ba ang DTI? Di ba? So, anong ginagawa mo dyan? Nagpakaala presidente ka na naman. So, since pumunta na kayo dyan, nagpa-pressco na kayo, andyan na yung media, abay, i-announce mo na dapat bababa na ang presyo. Dapat ganun. Di ba? Ang dami pang sinasabi. Sinasabi pa, okay naman ang presyo ng mga gulay. Di ba? Ano yan, reporting? Sa palagay ko mga lods, ang ginagawa ngayon ni Romualdez ay nagpapakilala siya ngayon sa tao. Di ba? Kaya niya ginagawa yung mga ganyan eh. Kasi imagine niyo, first time kong nakakita ng Speaker of the House na pumunta ng palengke at chinek ang mga presyo. First time in the history of the Philippines. Di ba? House Speaker ka tapos i-check mo yung presyo ng bilihin nun sa... Parang, bakit may i-check? Alam mo, Romualdez, ang i-check mo, di ba? Yung Disney princess nyo, si Franz Castro, sila ang i-check nyo. Kasi kung ano-ano ang mga pinaggagawa, may mga tagagawa na niyang pag-check ng mga presyo. Di ba? May ahensya ng gagawa niyan. And siguro naman, hindi naman House of Representatives, hindi naman kasama sa mandato nyo yung mga ginagawa nyo ngayon. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G, peace out.